sorry. Nabigla lang ako eh. Mahal kita at nire-respeto kita. Pinapangako ko hindi na mauulit. Galit ako kay Tito Efren. Alam niyo po ba, sinaktan niya si Kuya. Sinaktan mo daw ang anak ko. Justin, sinaktan ka ba ni Efren? Hindi po, Mami. Panaginip lang po ni Chayon. Hindi pa rin ako buntis, Cecil. At itong si Froilan, kung ano-ano nang napupuna sa akin. Buntis si Vicky. Baka makalanghap ng second-hand smoke yung baby namin. Sobrang bigat kasi ng problema ni Cecil ngayon eh. Kaya ito, dinadamayan ko siya. Ano nangyari sa'yo? Saan ka nang galing? Meron kasi akong tinulungan na hit and run. Dinala ko na siya sa ospital. Pero huwag ka nang mag-alala, okay na naman yung tao. Di ba sabi mo sa akin, pupuntahan mo si Rigor dahil may lead ka na kung nasan siya? Pinuntahan kasi namin dun sa lugar na kung saan siya natagpuan, pero wala naman siya dun eh. Mabuti siguro magpalit ka na ng t-shirt mo. Baka makita pa yan ng mga bata. Eh, ayaw na makakita ng dugo. Takot sila sa dugo. Totoo magpatay na si Kuya Rigor. Ayoko siyang mamatay. Hindi tayo dapat naniniwala basta-basta kay Tito Efren. Kasi masama siya, di ba? It's possible na nagsisinungaling lang siya sa atin para takutin tayo. Pero ate, ito ko yung t-shirt niya. Ate, natatakot ako. Magdasal na lang tayo. At let's pray na okay pa si Kuya Rigor. Mabuhay pa siya. Okay? Pray na lang tayo. Pa Jesus, alam po namin na hindi niyo po papabayaang mamatay si Kuya Rigor. Sana po iligtas niyo po siya. Pabalikin niyo na po siya sa amin. Siya na lang po yung natitira namin pag-asa. Lord, please give us wisdom. Para humalaman namin kung anong dapat namin gawin. Lord, tulungan niyo po kami at this hour of need. All this we ask in Jesus' name we pray. Amen. Lord, mga bata, alam kong namumblema kayo kay Kuya Rigor niyo. Kung kaya ko lang, tutulungan ko siya. Hindi ko kaya. Lola, hindi na rin po namin alam kung sino may hingi ng tulong eh. Alam kong gumagawa naman ng paraan ang mami niyo at saka si Sir Efren. Alam kong nahihiya kayo kay Sir Efren. At alam ko na iniisip ninyo ang daddy niyo na kung maaari lang sana, doon kayo lalapit sa daddy niyo. Kumain ka na marami yan. Mami, pupunta tayo sa OB mo. Ha? Pupunta tayo sa doktor? Ngayon ang schedule ng check-up mo, di ba? Nakalimutan mo na ba? Ano kasi, ang sama kasi ng pakiramdam ko eh. Parang ayoko lumabas ng bahay. Gusto ko dito lang. Di ba mas lalo ka nga dapat magpa-check up at magpunta sa doktor? Kasi lagi nilang masama yung pakiramdam mo. Baka kailangan ko lang magpahinga.
Dito sa bahay. Bakit pa ganyan ka? Palagi ka na lang ilang pagtungkol sa mga bagay na may kinalaman yung baby natin. May hindi ka pa sinasabi sa akin, Vicky. Mga anak, aalis lang kami ng Tito Efren nyo, ha? Magpapakabait kayo. Miki, Cha, behave muna kayo, ha? Hindi mo na naman kailangan pa ipaalala sa mga bata yan. Mababait naman yung mga yan eh. Masunurin pa, hindi ba? O, bakit? Baka naman nahihiya lang sila sa akin. Huwag ka mag-alala, masasanay rin yung mga yan. Sige na. Bye-bye, kids. Bye-bye. Huwag kayong malungkot. Next time, isasama namin kayo, ha? Lalo na ikaw. Ingat. See you later. Kuya, mabuti na lang nakaalis na sila. We're gonna see Daddy again. Sa kanya na tayo magsusumbong. Yes, kasi siyang nakakalam ng dapat gawin. Kasi alam niyo ba, malapit nang gumaling si Daddy. Tsaka, kahit hindi niya tayo naaalala, parang bumabalik na siya sa normal. Si Daddy lang pala yung sagot sa problem natin eh. Tara na, puntahan na natin siya. Frylan, huwag ka naman sana magalit sa akin. Medyo moody lang talaga ako these days. Dala na yun siyempre ng pagbubuntis ko. Ate, bakit hindi tayo nagpaalam kay Lola Lagrim? Baka hanapin tayo nun. Cha, walang pwedeng makalam na pupuntahan natin si Daddy. Delikado yun. As we speak, hawak pa rin ni Tito Efren si Mami. Saka tandaan nyo, dapat maingat tayo tsaka malinis ang bawat galaw natin. Pagdating natin kay Daddy, siya nang bahalang gumawa ng paraan. Okay? Alam ko naman na hindi pa babayaan ni Daddy si Mami. Ako nga, niligtas niya ako ng masasamang taong gustong tumukot sa akin. Kaya I know na hindi pa babayaan ni Daddy si Mami kay Tito Efren. Nag-aalala naman ako sa bata eh. Mahalaga na magpa-ultrasound ka, Vicky. Alam mo, para naman malaman na natin kung ilang linggo na yung baby. At saka kung anong kondisyon mo. Huwag ka mag-alala. Bukas na bukas, pupunta ako sa OB-GYN, tapos magpapa-ultrasound. Promise. Kaya huwag ka na mag-alala, ha? Pero sa ngayon, dito na lang muna tayo sa bahay. Makinig tayo ng classical music. Okay daw si Mozart at si Beethoven para maging matalino si baby. Di kaya pwede rin tayo manood ng DVD. Basta, dito lang muna tayo sa bahay sa ngayon.
Buti na lang, Ate Shine, natandaan mo yung address ng bahay nila Ate Vic at Daddy. Buti na nga lang kasi kailangan natin yung tulong niya. Dito talaga yun sa Valley Azul 4. Sure na sure ako dito yun. We will see Daddy again. Yes, Mickey, and alam mo, sure ako na miss ka na rin ni Daddy. And when we see him, he's gonna save us from Tito Efren. And he won't hurt us anymore. Sa pag nakita natin si Daddy, kwento natin lahat. Wala tayong lilihim, ha? Simula din sa kasamaan ni Ate Vicky hanggang sa pananakit ni Tito Efren ngayon. Kuya, ate, ayun yung gate. Malapit yun yung entrance ng bahay. Daddy, ikaw na lang yung natitira namin pag-asa. Let's go. Tara. Wow! Uy, sabi, may fingernails na daw yung baby kapag natapos yung first trimester. Tapos yung kidneys gumagana na rin. Ang galing. Sana maging kamukha ko yung baby, no? Oo naman. Pero kahit naman sino maging kamukha niya, ang mahalaga nanggaling siya sa'yo, di ba? At saka, kapag naging lalaki yung baby natin, ang ipangalan natin sa kanya, Froilan Jr., ha? Di ba ang cute? Hindi, Vicky. Para kasing gusto kong ipangalan kay Justin, yung baby natin. Napalapit na kasi sa akin yung batang yun nung kasama natin siya dun sa lumang bahay natin. Musta na kaya yung mga bata? Kasama na kaya ni Shine yung mga kapatid niya? Sana makita ko ulit sila, no? Oh, sino kaya yun? Di bale, ako na lang magbubukas ng pinto. Dito ka lang, pahinga ka lang. Ha? Efren, hindi kaya magtampo sa atin ng mga bata. Bakit naman? Makakala nila basta na lang natin silang iniiwanan, di natin sila sinasama. Tawagan kong kaya sila sa bahay. Huwag na, huwag na. Makabala pa yung pagkain mo. Ako na lang tatawag sa kanila. Tawagan ko sa landline. Sige. Hello, Manang. Kumusta yung mga bata? Ako, sir, nawawala nga po sila eh. Hinahanap na namin dito sa buong bahay pero wala. Baka po umalis sila nang walang paalam. Efren, anong sabi? Kamusta yung mga bata? Naku, abalang-abala sa panonood ng TV. Ayaw mo magpa-istorbo eh. Sige, excuse me punta lang ako sandali sa ladies' room, ha? Hello, Manang. Huwag na huwag mo sasabihin kay Olivia na umalis yung mga bata. Sige na. May kakausapin pa ako. Nandito na tayo. Si Mami tumatawag. Kuya, sagutin mo na yan. Hello, Mami. Mami, bago po lahat, hindi ko magagalit, ha? Pero nagpunta po kami kay na Daddy. Please, huwag niyo po sasabihin kay Tito Efren. Anong Tito Efren?
balak niyo ba akong takasan, ha? Bakit? Magsusumbong kayo sa daddy ninyo. Subukan niyo lang. Kung hindi may mangyayaring masama sa mami ninyo. Tito Efren? Tito Efren, please, huwag niyo po sasaktan si Mami. Buti pa umuwi na kayo sa bahay. Sige. Tito Efren, sandali lang po. Hello? Tito Efren? Si Tito Efren yung tumawag? Umuwi na daw tayo, tapos huwag daw tayo magsusumbong. Pero kuya, nandito na tayo. Makikita na natin si Daddy. Si Daddy nang bahala sa ating lahat. Nakita na natin si Daddy. Dali. Boss Efren. Hindi ako makakabalik ka. Kailangan ko magbawas ng problema. Iligpit ko na si Rigor mo hindi. Sige po. Tama na yan. Pinaliligpit na boss yan. Mabi na kayo. Katapasan mo na, Rigor. Sa impyerno ka na pupulutin. Oh, mga bata, anong ginagawa niyo dito? Wala pong Froilan Santos dito. Dito po nakatira yung daddy ko. Bata, sigurado ka bang dito sa Bali Asol 4 ang bahay ng daddy mo? Marami na kasi nagkakamali dito. Meron kasing Bali Asol 1, 2, 3, 4 hanggang 8. Tsaka malaki itong bilis na ito. At tsaka pare-parehas yung entrance, kaya nagkakalito. Ganun ho ba? Kahit ho pala gusto namin puntahan yung daddy namin, hindi ho namin kayang isa-isahin yung mga village dito. Sorry sa inyo Akala ko kasi tama itong pinuntahan natin eh. Kakalipat lang kasi ng bahay ni Ate Vicky kaya hindi ko matandaan. Anong sign? Sisihin sarili mo. Hindi mo naman kasalanan eh. Pero wala na tayong choice. At tayo mong magagawa. Kailangan na nating umuwi. Baka saktan na si Tito Efren si Mami. Natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? Sikapin mo, pilitin mo, tibayan ang iyong puso. Tanging ikaw ang humuko sa iyong bukas. Huwag mo sanang gagalain, natutulog ba ang Diyos? Ang buhay mo ay mayroong halaga. Hi, Froilan. Galit ka pa ba sa akin? Promise, hindi na ako mag-iossi sa tabi ni Vicky. Oo, tsaka huwag mo na rin sana siyang bigyan ng sakit ng ulo. Halika, pasok.
Shine? Kanina pa iyak ng iyak. Sinisisi niya yung sarili niya eh. Siya daw yung rason kaya hindi tayo nakapunta kay Daddy. Kuya, sinabi ko na naman sa kanya na hindi naman niya talaga kasalanan yung nangyari. I guess pare-pareho lang naman talaga tayo nang nararamdaman. We were so hopeful, tapos biglang lang nawala lahat ng pag-asa natin. Kuya, paano na nga kaya tayo? Pwede pa rin naman tayo pumunta dun sa village eh. We shouldn't give up. Kailangan makita natin si Daddy. Ayaw niyo talagang tumigil sa mga kalokohan ninyo, ha? Titigas ng ulo ninyo, ha? Bitawan niyo po si Faye, Tito Efren. Gusto mo makita kung paano kung palambutin ang ulo nitong kapatid mo? Ha? Faye! Faye! Faye? Faye? Faye! Faye, anak! Anak, ano nangyari sa'yo? Ha? Bakit dumudugo ang noo mo? Anak! Walang kalaban-laban ng mga bata para wawain sila ni Efren. Kailangan ko sila mabalikan agad. Pasensya na. Papatayin na talaga namin si Rigor. Pero ang bilis ng pangyayari. Natangay pa nga yung motor ni Cardo. Matinig si Rigor, boss. Tanga! Ngayon, papunta na dito ngayon yan. Anak lang, hindi ako pwedeng maabutan ni Rigor. Efren, masyado kaya ata mabilis mong paandar ng sasakyan. Natatakot ulit itong mga bata, pwede dahan-dahan mo. Mukha namang walang problema kay Froilan eh. Pumayag na siya na ikaw ang sasama sa akin sa pag-check up bukas. Vicky, paliwanag mo nga sa akin ang ibig sabihin nito.